Dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Umaabot sa halos 100 kaso ng kidnapping for ransom, human trafficking at illegal detention na iniugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Simula noong 2017, ang nagtulak sa mga senador para suportahan ang pag-ban sa operasyon nito sa Pilipinas. Batay sa rekomendasyon ng komite ni Senator Win Gatchalian, bibigyan ng phase-out period na 3 buwan ang mga POGO na legal ang operasyon, ngunit ang mga illegal ay dapat na daw kaagad na palayasin ng Pilipinas. Inamin ni Gatchalian na may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pag-phase out sa mga POGO. Ngunit ang mga krimen na may kaugnayan dito, lalo na ang human trafficking at scam, ay nakakasira sa imahe at reputasyon ng bansa. Sa ilalim po ng Committee Report number 136, inatasan ng Department of Labor na hanapan ng alternatibong trabaho ang mga Pinoy na maapektuhan, habang dapat ay kansilahin at bawiin kaagad ng Bureau of Immigration ang working visa na mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos! Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos! Dos por Dos! Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga tagapanood natin sa YouTube at sa Facebook? Sana po ay ayos na ayos lang kayo. Ito pong binasa nating balita ay itong galing kay Senator Win Gatchalian. Sabi nga ni Kumbachero kanina itong si Senator Gatchalian hindi niya tinatantanan ang POGO hindi niya tinatantanan. Ito po ay rekomendasyon, ano? At it still depends on the executive department kung sasang-ayon dito. Ayun, recommendatory lang ang komite ng Senado. Ay, hintayin Bagamat natin ngayon. nakakuha na ng mas maraming boto ngayon sa mga miyembro ng Senate Committee on ano ba ang committee ano ba yan? Labor? ano bang committee ito Mother? Ways and Means? Ways and Means ba yan? Senate Ways and Means ba itong nito? Bukod po kay nakasampu na pala. 10 na. Sa 18 miyembro ho ng Senate Ways and Means Committee, ay 10 ho ang pumirma dito po sa committee report na ito. At bukod kay Senator Sherwin Gatchalian, kung gusto po ninyong malaman kung sino pa ang gustong palayasin. Ang mga puguan. Dito ho sa ating bansa, legal man o hindi, ito po ang kanilang mga pangalan.
Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, Yes. Senators Ronald Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, Senator Grace Poe, Senator Rafi Tulfo, Yeah. Senator Pia Cayetano, and Riza Ontivero. Yan. Sila po yun. So, ang proseso niyan, yung committee report ay dadalin sa plenary yan eh. Oo. Para din siyang isang panukalang batas. Oo. Dadalhin po sa plenary yan. Malamang, pag-uusapan nila magdidebatihan nila ng mahaba yan. Oo. At pagkatapos magbibidahan sila. O order ng mani dyan. Ayan. Popcorn. Popcorn. Ayan. Hanggang sa magbubutuhan uli sila. Ayan. Yun na yung buong Senado. At dahil sa ang pumirma nga po ay 10 sa 18 miyembro ng komite, malaki ang tsansa na ito'y makalusot at makapasa na sa Senado. At pag nakapasa po ito sa Senado, itong committee report po na to, ay irerekomenda po nila to sa ganun din. Irerekomenda din nila sa Executive Department. So ganun po yan. Kahit ano po gawin ng Senado dyan, kahit na tumambling-tumbling pala sila dyan, kahit kung hindi naman yan magiging batas, kung hindi naman yan magiging batas, magiging isang papel na oy, pwede ba? Ganun lang yan. I-recommend lang. Pwede ba? Pwede ba? Pwede bang gawin nyo to? Ito mga dahilan kung ba't dapat nyo tong gawin. Kaya pag sinabi ng Executive Department, ayoko nga. Tapos na, pag boxing. sinabi ng Executive Department na nako medyo mahihirapan tayo dyan dahil sa dami ng mga naghahanap buhay. Naghahanap buhay. Sa Pogo at masasabay pa sa problema natin ngayon sa ekonomiya. Ayan, may inflation. Doble dagok niyan. Di ba, kung natatandaan nyo, binanggit ni Congressman Joey Salceda na itong September, ang inflation ay inaasahang tataas sa 6.2%. At kapag tumaas ang inflation, asahan po ang susunod yan pagtaas ng interest rates. Ayan. Na siya hong magpapahirap sa maraming negosyo. Marami ho sa mga negosyo ay umaasa lang sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng utang sa bangko. Baka akala nyo ay kayo lang ang may utang. Oo. Abay, magtanong kayo ng negosyante, si RSA. Si Boss. Si Boss RSA ng San Miguel. Ang daming utang. Ang isa sa inuutangan ni RSA, si Jerry Baha. Alam niyo ba? Gusto ko na nga puntahan Sisingilin ko na nga sana. Totoo po yun. Ang lahat po halos ng mga negosyante may utang. At kasi ang pagkakaroon naman ng utang ay hindi naman masama. Yan is in the form of bonds or preferred shares na pinadadaan ho nila sa mga bangko na doon naman nagpe-place ang mga clients ng mga bangko. Halimbawa sasabihin ng SMC Global. Kailangan namin ng 100 bilyon. Yan. Sinong gustong mamuhunan, sumali sa amin, bibigyan namin kayo ng 6.7% neto na per annum. Yun na. Mataas yun. Talaga. Kaysa sa ordinaryong time deposit mo yung pera mo, saan ka ba kakapulot ng 6.7%? 6.7% Gross net. naman yan. Net pa yan. Matindi net naman. yun, kumbachero. Kunti nga, ayusin mo yung kwento mo. Parang ako yung may pera. para sa iyo yung pinag-uusapan natin. So ganun pala katindi yan yung James Bond na yan. Yung bond at mga preferred shares na yan. So nakikita nyo ang takbo po ng pagninegosyo sa ekonomiya sa buong mundo. Ang kanila pong patakaran ay ang tinatawag na use OPM. Ayan. Ang OPM po ay other people's money. Ayun, at kasama ho kayo dyan. Gamitin mo ang pera ng ibang tao sa pagpapalago ng iyong negosyo. Halimbawa, may deposito ka sa bangko, kasama ho sa ginagamit sa negosyo ng iba, yung pera mong nakadeposito sa bangko. Talaga, isipin mo, paano naman mabubuhay ang bangko kung ang gagawin lang niya magtago ng pera mo. mo. Hindi, pag tinago niya yung pera mo, inininegosyo niya naman yung pera mo. Ganun ho yan. Ganun yun. At isa sa mga negosyo, isa sa mga bangko na pinagkukunan ng maraming negosyante natin ay China Bank. Ano? China Bank. Miss Louie Tan, magandang morning dyan sa China Bank. Jerry Baha at Anthony
Taberna sa 2x2 sa DZRH. Come on! Uy, matindi pa Mr. Jelom Tang, magandang morning! Lakyam, Chap Ithun, 6:11 na ng umaga. Uy, marami tayong mga kababayan ang nakatutok doon sa balita. Kumbatsero na ating sinusubaybayan yung tungkol doon sa Socorro, sa kapihan, Sa kulto. sa kulto. Ay, alam mo, may mga messages akong tinanggap kahapon, parehong-pareho nung ating tanong eh. Ang tanong ganun ba kalakas yung grupo na yan? Oo. Para June pa, nasampahan na sila ng reklamo sa piskalya, daig-daigan ng grupong ito ang piskalya. Kaya nga eh. Ganun ba yun? Kaya nga. At hindi man lang nila ilalantad sa publiko kung hindi pa napag-usapan sa Senado. Kung hindi pa nakarating kay Senator Risa Ontiveros. Kaya nga naman, gano'n na lang ang panangis. Gano'n na lang ang hinagpis ang pag-iyak ni Mrs. Lovely. Nung makausap po natin kahapon, sabi niya, apakabagal naman ang hustisya. Talaga. Gaano na karami ang winasak na buhay. Totoo. At ng mga taong yan. Saka ito po ay first hand. Hindi po ito chismis lang eh. Yung pong kausap natin kahapon, siya mismo. Siya mismo ay bumitiw sa trabaho, umakyat sa bundok. Binenta ang kanilang ari-arian. Binenta ang kanilang ari-arian. Ibinigay ang 60%. Matindi. 60%. 60%. Kahit to sa Biblia, kahit nung unang panahon, wala hong ganun. Wala eh. Wala Na nanghingi ng 60% ng yung kinikita. Pambihirang pati. So ganun po ganun po. At ang dami pong nagtatanong, ano gagawin ng DOJ dito? Ano gagawin ng DOJ? At meron na raw pong gagawin ng DOJ. Ang sabi po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, aka Boying, yun, baka daw po dalhin na sa Metro Manila Ayun. ang pag-iimbestigan ng DOJ sa bagay na ito. Bilisan ho natin. Biruin mo yung tax force na kinraid. April pa. April pa, nag-iimbestiga na yan. Nag-iimbestiga na. Napakatagal na. Na-file sa prosecutor, pinag-inhibit yung piskal doon sa lugar. Ano na nangyari? Nasaan na? Yun ang sitwasyon. Kaya nawawala ng pag-asa sa hustisya mga tao huron. At isang malaking balita din po ngayon, yung dalawang estudyante pa rin, dalawang environmental activist na naisahan ang ating mga otoridad. Kakasuhan daw po ng perjury. Akong batsero nung mabalitang nawala yan. Maski ako na hindi ko kaano-ano, yung dalawang bata na yan. Nag-aalala rin ako. Talaga. Ito nakita mo, kaliliit na bata. Maliliit na bata. Babae ho yan. Mag-aalala ka. Kahit hindi mo kaano-ano, mag-aalala ka. Tapos ngayon, maiisip mong nakagawa sila ng ganyan. Kumbaga kung ganun nga ang nangyari, nakagawa sila ng ganyang drama para sirain lang ang AFP. Tingnan nyo po mga kababayan, diba? pagka tiningnan nyo po yung chronology of events dito, may all the time pala nandiyan ang PAW. Andiyan ang PAW. Kaya nga nagkakalaiti si Chief Persida Rueda Acoste. Ibig sabihin, nagamit pa sila. Itong dalawang batang ito. Dahil kaya po nandun yung PAW po ang pinaka-abogado. Abogado nila para doon sa kanilang sworn statement. Yung kanilang affidavit para sabihin na kami po ay kusang gumanito, ganyan po ay ganyan. Kinuwento nila lahat. Ang lahat-lahat. Pagkatapos pagharap sa presscon, masaya pa naman yung mga taga NTF-ELCAC ba yan? Ayan ha? Ayos na, lahat. Magandang umaga po. Kasama po namin dito ang aming pong ang ating pong dalawang kababayan na nagpasya na magbalik loob sa ating pamahalaan. Dinukot po kami nitong mga katabi namin. Patay ka. Patay kang bata ka. Masasakal mo di ba? Kaya itong si Secretary Gilbert Teodoro Combachero ng Defense Department, sabi niya, normally ang reaction ko dito ay paiimbestigahan ko ang aking mga sundalo. Pero nakita daw niya lahat ng ebidensya dito. Sabi niya, panlilin lang ito. Talaga, grabe. Yung bang makaisip ka ng ganong scheme, Combachero, kakaiba ang natutunan itong dalawang batang ito. Pero Combachero, ang maganda yung punto ni Secretary Gilbert Teodoro, may sinasabi siyang subordination to perjury. Ang ibig sabihin,
merong mga kasapakat na Oo. gusto niyang matunton kung sino. Oo, kaya lang tinanho natin kung paano nakabuo ng ganitong scheme ang dalawang batang ito, kung sino nagmamanipulate sa kanila. Yun, abangan po natin yan mga kababayan sa kabuuan ng ating napakagandang palatuntunan. Talagang Walang kayabang. nagbuhat na ng sariling bangko. No? Walang kayabang-yabang. Ang inyong paboritong palatuntunan na ayon po sa pinakahuling survey ng Nielsen noong August ay siya pong nangungunang Dalawang magkasunod na buwan na. dalawang magkasunod na buwan na siyang nangungunang weekday radio show sa buong Pilipinas sa AM Band. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Binabati pala natin si Deacon Tameng Pangilinan ng happy birthday, September 21 ngayon. Dikong Tameng. Si Deacon Tameng, Ramir Pangilinan, Ramil Taberna Pangilinan ng happy birthday sapagkat ngayong araw na to ay birthday niya dahil ngayon din po ang anibersaryo ng Martial law. deklarasyon ng martial law. Ayan, oo. Martial law. Nasaan ba kayo nang ideklara ang martial law? Ayan. Ayun, yan. Lalo na yung mga maiidar nating mga tagapanood at tagapakinig. Nasaan ba kayo nung at ano ba karanasan nyo the entire time na nakadeklara ang martial law sa ating bansa? Attorney Reggie Holarbal, Ayan. Boss Jomay, Boss Junig daw, nasaan ba kayo? Nagko-cover na ba kayo nun? Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time, ang makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ating ACS headlines. 18 sa 20 priority bills ng LEDAC lusot na sa Kamara. OFWs magiginabang sa planong employment permit system expansion ng South Korea. 2024 General Appropriations Bill sinertipikahang urgent ng Pangulong Marcos. Pagbabawal sa paggamit ng TikTok sa NBI at sa Bureau of Immigration ikinakasana. Lalaki inireklamo ng sextortion ng karelasyong nurse. Inaresto ng NBI sa Quezon City. At 2 pulis bakor, isang sibilyan arestado sa 1.5 million kotong kada buwan sa Transport Group sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, inaprobahan na sa ikatlotuling pagbasa ng Kamara ang 18 sa 20 panukalang priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council bago matapos ang taon. Ito po ang niulat ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na full council meeting sa Malacanang kahapon ng umaga. Ayon kay Romualdez, natapos ng Kongreso ng mas maaga ng 3 buwan sa deadline ang mga panukala na tinukoy na bibigyang prioridad na maisabatas sa pagpupulong ng LEDAC noong July 5. Habang nagre-report siguro si Speaker Romualdez pa na yung Ang ayos ng kanyang kwelyo. Mr. President, advance po ng 3 months yan eh. Dapat
Next year pa yan eh. Ay, Pero Hindi lang yan. Hindi. May mga karugtong pa yan. Alam niyo po, Mr. President, kabilang po sa priority bills na naipasa sa third and final reading ay ang amyenda sa BOT o Build and Operate Transfer PPP Law, National Disease Prevention Management Authority Law, at Center for Disease Control and Prevention Law, at Internet Transaction Act o E-Commerce Law. Yun. Alas 6:26 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Libo-libong Pinoy workers ang makikinabang sa plano ng South Korea na palawakin ang kanilang employment permit system para sa mga skilled workers. Sinabi ni Philippine Ambassador to South Korea, Ma Teresa Dizon de Vega. Ano kaya ni ma-applas ka yan? Ayaw na sumagot. Oy, Yusek, applas ka. Applas ka, Ay, tumatawag kami sa inyo at follow up natin tong linulok. At ang tanong ni Kumbachero, may tanong ka ron, Kumbachero. Kung naipupuna ba ito? Naipupuna ba itong dollar? naipupuna ba yung dollar? Binantayan nyo ba? Yung, Matapos ang 24 oras. Oo, kaya may ganun, may pagkaka. Pero may mga magagaling dyan, Kumbachero. Pagka lunok pa lang, magbilang ka lang ng ilang minuto. Aba, kabilis naman ng Siya hinihintay, may partiya. naturalesa ng tao na yun. May iniinom yan. May umiinom ng laxative siguro. Yun ang mismo. Yung may tsaan yan, meron din ho kayong pwedeng inumin na powder. Kung kailangan po ninyo, PM is the key. yung mga drug mule. Oo, yan ang ginagawa. At saka, Kumbachero, kahit na hindi drug mule, kung kayo naman na-empatyo, PM is the key pa rin. Sinabi po ni Philippine Ambassador to South Korea, Maria Teresa Dizon Dizon de Vega, na sa ilalim ng sistema ay bibigyan ng pagkakataon ang mga OFW na magkaroon ng panibago at mas mahabang kontrata. Ibinigay ng South Korea ang bakanting trabaho sa mga foreigners kung hindi interesado ang mga local workers. Bukod sa factory workers, balak din ng South Korea na mag-hire ng mga Pilipino domestic helpers. 6:28 ang oras ngayon na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Sinertipikahang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 5.76 trillion pesos na panukalang budget sa susunod na taon. Sa liham kay Speaker Martin Romualdez, sinabi ng Pangulo na mahalagang paspasan ang pagpapasa ng General Appropriations Measure upang hindi mapurnada ang operasyon ng pamahalaan. Dahil markadong urgent ng Pangulo, maaaring aprobahan ang panukalang budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw. Pinag-aaralan ng National Security Council na ibawal na ang paggamit ng Chinese social media app na TikTok sa NBI at Bureau of Immigration. Pero ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, uunahing ipatupad ang TikTok ban sa security sector ng bansa sa harap ng pangamba na magamit ito ng Chinese government sa pang-iispiya. Pero special mention ng NBI at ang Bureau of Immigration. Baka maraming nagti-TikTok dyan. Oo nga, sa dinami-dami ng mga ahensya natin na security, na may kinalaman sa security. Pero ito ang special mention ni Assistant DG Jonathan Malaya. Ba't kaya? Baka ang natatandaan niya, Kumbachero, ay may yung commending-kending doon sa Diamond Hotel habang nakatunghay si NBI Director De Lemos. Oo nga. Sa Diamond Hotel ba yun? Oo, sa Diamond yan. Naalala mo yung convention nila. Oo nga. Pagkatapos nilang mag-seminar, ay merong may gumiling-giling. Gumiling-giling. Tapos ipinost sa TikTok. Sa TikTok. Ayun. Maaaring ganun. Kaya pala, sa DepEd kaya? Dapat hindi kasi security yan pero may intelligence yan. Pero ang laki ng intelligence sa budget ng DepEd Naisip mo pa yun. 6:30 na ng umaga, isang lalaki ang inaresto sa kasong sextortion. Ayan, ako. Matapos ireklamo ng kanyang girlfriend na nurse ng Veterans Hospital sa Quezon City. Kinilala ng NBI ang suspect na si Leoniel Borsena, residente ng Barangay 188 Caloocan. Ito ba si Leoniel? Oo, ba? Ang pogi mo, bayaw. Ang tindi mo.
Naka-face mask na pogi pa ha? Oh, pogi. Oo. Reklamo ng biktimang si Lydia Ang, Oo. 50,000 na ang naibigay niya sa karelasyon Oo. at inihingan ulit siya ng 10,000 Oo. para tigilan na ang pagpapakalat sa kanya ng mga hubad pagpapakalat sa kanya mga hubad na larawan Oo. at sex video. Aba. Pinagbantaan din umano siya ng suspect na gagahasain ng 15 anyos niyang anak na babae at kukuhanan niya ito ng video habang Antindi. ginagawa ang kahalaya. Walang iya pala Antindi, naman no? itong tao to eh. Sinabi ng biktima na hindi niya nagawang makipaghiwalay kay Borsena dahil Bakit? natatakot siyang mapahamak ang kanyang minor de edad na anak. Ayun, tinan mo, yung mga ilang taon na tong si Pogi. Ang suspecha ko diyan mga 46 mga mag 47 na yan. Hindi, mukhang 48 na, kumbachero eh. Tingin mo? Oo, Tingin mo? ko eh. Oo. Pag inalis mo yung face mask niya, makikita mo yung edad niya. umidad na Eh, mga- si Nurse, ilang taon si Nurse? Kung pumatol si Nurse dito kay Kay 48. kay 48. Malamang si Ate Nurse mga ganun din, mga ganun Ganung din. edad, O ano? kaya bata-bata ng konti. Kaya pinapakinggan ko, pinaparinig ni John din sa akin kanina yung boses. Oo. Aba, may boses pa, Ano ha? yung nurse, yung Ah, yung nurse, nurse. Sabi ni John yung kagad, matanda na. Judgmental ka? Judgmental ka, bailon nga bailon, yun. ha? Porque kami ba, di mo kala rin kami matatanda sa'yo, sa boses lang. Di ba? Hindi, kayo mag-ingat po, ayun lalo yung mga kababaihan natin, ano? Mag-ingat po tayo. Ito, masama na yung ginawa nitong lalaking to, pero Siguro, doble ingat pa rin. Siguro nung mga bago-bago pa lang sila talagang Mapusok. at may magkakagustuhan talaga sila at maring nagmamahalan sila Nagmamahalan noong sila. time na yan. Pero may time na magkakaaway din yan. Alam mo, Dr. Love. May time mo na mag-aaway din kayo. Kaya At ano bang dapat gawin? mamaya po, ipaglilingkod po namin yung mga dapat ninyong gawin. Dito po sa palatuntunan. Dr. Love. Kaya John Banaag, magandang morning. Magandang morning, Dr. Love. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bigolano. Mata na kamo, gising na. Arestado naman ang 2 pulis at isang sibilyan dahil sa pangungutong sa iba't ibang transport groups sa Bacoor, Cavite. Ayan. Hindi lang pala isa. Wala ba tayong video nito? Ayan o, ayan o. Ayan. Kinilala po ang mga inaresto sa entrapment operation na sina Senior Master Sergeant Joselito Bugay, Staff Sergeant Dave Grigor, dalawa palang sarhento ito. Dalawang sarhento. At isang sibilyang kasabwat na kinilalang si John Louis De Leon. Ayan yung Yung mga pulis, yung yung na-disarmahan siya. nung sila'y arestuhin sa entrapment operations. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Aba. Acorda Yun. Junior. Yun ang May matindi junior pa pala talaga. doon, no? Buwanan na nangungulekta ang mga suspects ng payola mula tricycle operators, Pambira. drivers associations at iba pang transport groups. Pumapalo umano sa mahigit 1.5 million Ay, ang grabe. nakukuha ng mga pulis na ito buwan-buwan Grabe pala. o 170,000 pesos kada transport group. Bakit nangungutom? Ba't bibigyan magbibigay? tong mga to? Ano bang kapangyarihan nila dyan? May illegal bang ginagawa Oo. itong mga transport groups na ito para makutongan ng garere? Iniutos ni PNP Chief Acorda ang pagsibak sa hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa command responsibility. Alas 6:34 na ang oras ngayon. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong order ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa West Philippine Sea. Bago to. May bago daw pong order ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ano kaya ito? May kinalaman kaya sa banner story ng Manila Times ito, kumpatsero? PH Philippines to file suit versus China. Ito na kaya yun? Yung sa tungkol sa pagkawasak ng mga corals. Ayan, abangan po natin ang balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35 ng umaga. This time check. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.
maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay kumbachero, bago lang tayo magpatuloy sa ating mga balita, kung sino man po ang nakakakita kay Andriana aka Andy, Andy Agleron. Ayan, ito po ang kanyang larawan. Maaari po sana ipagbigay alam po sa kanyang pamilya. Oo. Siya, kumbachero, ay huling nakita noong September 19 kahapon. Hindi, noong isang araw, noong Martes. Oo. Sa may bahagi po ng De La Salle University sa Dasmariñas, bandang alas 10 ng umaga, habang nakasuot po ng kanyang puting uniform. Maaari pong tawagan ang mga sumusunod sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Andy, si Angela Agleron. Andy Agleron. Eto. Pwede pong tawagan si Jake Agleron sa number 0917-463-8330 o kaya ay si Angela Agleron. Parehong globe pala. Ito, globe number 0917-550-1948. Inulit po natin, nawawala po itong si Andriana Andy Agleron at ito po, pinapakita natin sa DZRH Teleradyo ang kanyang larawan. Alala po ang Kanyang mga mahal sa buhay. ang mga magulang at mga mahal sa buhay po dito po sa nawawalang si Andrea. O kaya naman, kung Andriana. nakikinig mismo si Andy, Andy. ikaw ay padala man lang ng mensahe sa iyong pamilya. Inuulit po natin ang numero na pwedeng tawagan sa mga may impormasyon dito po kay Andy Agleron, 0917-463-8330 Yan. o kaya ay 0917-550-1948. Yon. Thank you. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43 ng umaga, inutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang non-military approach sa Ayungin Shoal upang mapakalma ang tensyon sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Sinabi ito ni Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard lamang ang re-responde sa harassment ng China sa Ayungin at suporta lang ang ibibigay ng Philippine Navy. Alas 6:43 ang ating oras. Laktiam, ano ito, kumbachero? Lakyam Siapsa. Laktiam Siapsahun. Pinag-aaralan naman po ng pamahalaan na magharap ng panibagong kaso laban sa China. Kasunod ng pagsira nito sa mga coral sa bahagi ng West Philippine Sea na nasakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ang kinumpirma ni Solicitor General Minardo Guevara matapos irekomenda ng Department of Justice na maghain na ng kaso laban sa China matapos kang matuklasan ng AFP na nawawala at nawasak na ang mga coral sa Rosul Reef matapos umalis ang nagkukumpulang mga Chinese militia vessels sa naturang lugar. ACS Balita. Andito na ba siya? Andito na siya. Tama-tama, kumbachero. Kausapin na natin ang kahapon pa natin hinahanap. Oo. Salamat naman at tayo ay nabigyan ng panahon ni Undersecretary Mau Aplasca ng DOTR. Siya po ang administrador ng Office of Transportation Security. Administrator Yusek, magandang morning. Magandang morning, Yusek. Good morning, Anthony at Jerry. Opo. Opo. Kami po yung makikibalita lamang dito sa investigasyon na ginagawa nyo sa babaeng lumunok ng dalar. Naipupo na po ba niya? Medyo po, Anthony, kasi nangyari po itong insidente noong September 8 pa, no? Matagal na pala. Oo. Magdadalawang linggo na pala.
ng investigation. Kaya lang yung mga ebidensya po na kompleto lang namin noong September 14. Opo. Kaya doon po namin nasimulan yung talagang proseso ng aming investigation at saka summary dismissal proceeding. Na-recover pa ho ba yung mga dollar? Hindi na po, Hindi sir. na. Hindi na. Oo. Ano po yan? Nung tinitingnan niyo po yung video, ano po ba ang tansya nyo? Nilunok niya yon para, kasi sinabay niya ng tubig eh. Oo, Nilunok panulak. pa niya, panulak, para po eventually mailabas niya at pakinabangan po yung dollar. Ganun po ba yon? Hindi namin pero nakikita po natin sa video na tinutulak pa niya nung kanyang kamay. Yung Oo, kanyang ayan o. Oo nga ho. Ito. ng tubig, ano. Oo. Nakausap nyo na ito, Yusek, itong empleyado na ito? Personally po, hindi ko siya nakausap pero na-interview at saka naano po siya ng ating mga investigators. Pero since day 1 po, noong September 8 hanggang ngayon, tinatanggi po niya na kinuha niya yung $300. Nasaan po siya ngayon? Siya po ba'y under custody o pumapasok pa rin, nakakapasok at nakakauwi pa rin araw-araw? Noong nung kumpleto na namin ng ebidensya, nirelieve po namin sa airport at nandito po siya sa aming central office. Oo. And Pero hindi naman nakakulong. suspension. Hindi naman po. Hindi naman po. Teka muna, ito po bang hindi na natin papangalanan muna dahil naintindihan po namin kayo doon kung hindi nyo man i-divulge yung identity niya at the moment. Kaya lang natatanggal yung takip eh. Nakikita rin eh pagka lumakad eh. No? Anyway, Yusek, matagal na po ba siya sa OTS? Base po sa aming record, 7 years na po siya na nandito sa... Tagal na rin. Oo. Tagal na. Oo. Is this the first time na meron po siyang ganitong kinasangkutang problema? Medyo malungkot dahil ito po yung pinakauna based on record po namin. Pinakauna. Okay. Doon ho sa mga naunang report, may binabanggit na meron siyang supervisor na nagbigay pa ng tubig. Totoo po ba yon? Ito po yung mga tinitingnan pa ng ating investigators dahil ang hinala po namin baka may participation din po yung ibang members ng checkpoint team natin. Kaya baka hindi ang lahat po sila will be under investigation. Lahat sila relieved? Hindi naman, yun lang pong may Siya pa lang. Opo. Initially po, 3 tao lang po muna yung aming nirelieve. So nakita namin yung kanilang participation doon sa video na mga marami po kasi yung video clip na nakuha namin. Opo. Kung pinagdugtong-dugtong, meron po konting analysis yung ating investigator. Oo. Opo. Yusek, Hindi magsisinungaling ang ebidensya. ebidensya. Yun eh. Yusek, paano nyo po ba nalaman yan? Bakit ba lumabas ito? Di ba nung September 8 mayroon pong nag-complain talaga yung yung Chinese national. Ayun, okay. So starting September 8 tuloy-tuloy na po yung aming investigation hanggang sa makumpleto po namin yung lahat ng pieces of evidence. Ano po ang reklamo ng Chinese? Nawalan siya ng pera o may sadyang kumuha ng pera niya? Nawalan daw siya ng pera. Sandali lang nung nanggaling siya sa checkpoint, mga ilang minuto lang, bumalik agad siya. Kasi siguro, nang nire-review na yung kanyang wallet siguro, kita niya na bumalik na yung pera. Magkano daw po yung nawala sa kanya? $300 po, based on sa state file. Opo, di bumalik siya doon, hinahanap niya. So, ano po yung prosesong nangyari after that? Paano nakarating sa inyo yun? Ang proseso po namin, pag meron pong magko-complaint na tatawagin po yung aming checkpoint supervisor. Pagka hindi pa rin po niya ma-resolve, tatawagin na po namin yung naka-duty na PNP Aviation Security Group at saka yung Air Police. Kasama rin po yung airline representative. Opo. Okay, itong isang video lang ang nakikita natin kung paano niya nilunok yung pera.
Meron na ho ba kayong mga video diyan na Yusek na kung paano naman niya kinuha? Marami po kasi kaming video na review at may mga related po kami na nakita, hindi lang yung actual na paglunok. That would possibly incriminate yung tao. Siya ba, Siya rin- siya ba mismo yung pumitik? Yung ibig sabihin yung kumuha ng pera? Sa aming palagay, at saka sa recommendation ng ating mga investigators, siya po talaga ang pinpoint. Oo, siya talaga. Nagpa-follow up pa po ba Yusek yung Chinese na nag-file ng complaint? Yun po ang aming pinagsisikapan, sir, dahil doon po sa pagpursue ng criminal case, kailanganin po namin ang cooperation ng complainant. Opo. Paano- Phil Chinese po ba? Filipino-Chinese? Chinese national po Chinese ito. national. Chinese national. So in the event na hindi po bumalik na, hindi na pursue ni Chinese national yung kaso, wala kayong maipa-file na kaso ganon sa yung criminally ganon. Sa administrative po, no doubt about it, we can already initiate administrative proceedings. Doon po sa criminal, pag-aaralan po ng ating mga investigator with the PNP FC Group sa mga tutors. So, kasi meron po namang nakapile na yung complaint sheet Opo. na performa ng Manila International Airport. It will suffice initially. Aralan po natin. Yusek, ganito po. Ito naman hindi first time. May mga ilan ng mga Nangyayari insidente yan, na involving OTS personnel. Kahit sa ibang airport, maski sa Amerika. Di ba? Ang dami-daming mga ganyan eh. Magagaling din pumitik eh. Pero kakaiba po ito eh. Kaya nga sabi nga ho namin, Yusek, dito tayo malalagay sa international news Opo. sa kakaibang pangyayari nito na nilunok yung pinitik na pera. Yusek, bilang pinuno po nito pong mga taong ito, how do you feel about it? Unang-una po talagang balungkot po kami. Karamihan po sa aming mga tauhan balungkot dahil yun nga po, pinagsisikapan po namin. Naglunsad po kami ng malawakang internal cleansing na programa. Pero meron pa pong natitira. Kaya ang amin pong sa halip na maglungkot-lungkotan na kami, but ang sabi ko sa aming mga tauhan, we will post this as a challenge sa ating lahat para magpursige pa. Para finally, we will be able to cleanse itong ating hanay. So, kalawag. Ninyo ba naisip, kahit na pumasok man lang sa isip nyo na, kahit palitan natin lahat ng tao dito, maglagay tayo ng mga bago, ganon? May challenge po. Yun po yung unang suggestion po nung may unang insidente. Pero may challenge po talaga kasi kung kulang karoon ng vacuum dahil security is part of the requirement, lalo na sa international flights. Oo. Opo. Pero ngayon po, nakapag-recruit na po kami ng mga bagong personnel. 100 na po yung aming mga bagong recruit. At ito po, sinisigurado namin na dahil pinago namin yung training, orientation ng aming mga tauhan. Hopefully po, in the near future, talaga po mabago natin itong kultura o kung kultura man ito. Malinis o talaga. malinis natin. Maubos natin itong mga grupo na hindi gumagawa ng hindi maganda. Opo. Yusek, kayo naman maalam sa pagtansya ng tao at pag-iimbestiga. Ano tsorya ninyo? Bakit niya nilunok? Yun po siguro, siguro nararamdaman na niya na masusukol na siya. Kasi ang next po na move, yun na po, dadalhin na po siya doon sa private screening area. Paubarin po siya doon at titinan at damit at sa buong katawan niya. So para mawala na lang ang ebidensya. So ito palang paglunok na ito ay nangyari nung nagreklamo na in response to the complaint nung naghahanap na yung Chinese national. Yes, sir. Nakipag-usap pa siya nung una, at saglit lang, umalis siya sa checkpoint. Biglang umalis siya sa checkpoint. Habang ng mga supervisors yung Chinese, at saka
Puro puro nangyari. Ayun, so ngayon nabuo ng ating konklusyon. Kaya niya nilulunok para itago talaga ang ebidensya. Mawala ng ebidensya. Oo. Yusek, Tama po. Hindi para hindi pakinabangan hindi para ipupo niya at gamitin niya yung pera. Oo. Baka yun po ang parang nagpanic po siguro siya. O desperate at Ayun. naisip. Kaya nga iimbestigahan kung pati yung nagbigay sa kanya ng tubig at iba pang mga kasamaan. Yusek, mga ilang taon na ho ito at pamilyadong tao ho ba itong... Ito, bata po ito. 28 years old itong Bata. May pamilya na po, may anak, may asawa at anak? Kaming informasyon na naman ito, single pa. Single. Single. Tapos po, sabi nyo, 7 years na po siya dyan. First time niya may ganyang klase ng sabit. Ano, is he a regular employee po? Contractual po ito. Nakita namin contractual employee po siya. Contractual pa, ano? Oo. Ang bira, nakakalungkot lang. Pero ang ipupuri mo naman sa kanya, Yusek, Mau, kayo po ay matagal na investigador, hindi umaamin eh. So, talaga, wala ngang ebidensya eh. Asa ng ebidensya nyo? Oo, hindi isip-isipin yung meron na kayong CCTV kung paano pinitik. May CCTV kung paano nilunok. Oo. Pero nung tinanong nyo, paano hindi ko ginawa. Nagpaalam, magsi-CR daw. Ganun. Hindi po ba Yusek, matindi rin po ang kanyang pagtanggi, no? talagang matigas po yung kanyang pagtanggi hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Opo. Meron kagad siyang lawyer na kinonsult. May abogado na. Sino po? Pwede po bang malaman kung sino yung abogado niya? Hindi ko kabisado. Sabihin nyo na, alam nyo naman. Ayaw nyo pang umamin. Gusto niyo pa, tubigin namin kayo. Ito si ma'am, tinubig yung dollar eh. Pambihirang patis. Natatawa lang tayo pero napakabigat na sitwasyon to. Tama kayo, Yusek, no? Ang effort ninyo, hindi lang kayo sa OTS, pati sa iba pang mga government agencies na nandiyan sa MIAA, sa Nawawala, NAIA. back to zero. Back to zero dahil Kapag sa ganito. sa isang incident na nakuhanan pa ng video. Ano po, Yusek? Tama po. Sir, kahit po yung effort ng ating Pangulo para mag-invite ng mga investors dito sa atin, apektuhan po yung tourism po natin. At talaga lahat. Ano po ba, magkano po ba sweldo ng mga tao nyo dyan? At ba't naiisipan pa ganun? Hindi kaya inaapi nyo naman, Yusek, yung mga tao nyo dyan sa sweldo? Ito pong ating contractual employee, ang kanyang salary po ay no less mga 16,000 pesos. 60,000? 16 po. 16. Kala ko 60. 16. So, parang minimum lang din. Parang minimum lang, ano? Oo. Yes, salary grade 4 contractual lang po siya. Oo. Sir, baka Pero ba- naman sir, dahil baka naman masyadong sensitive yung mga posisyon na yan. Oo. Baka pwedeng sabihin niyo naman sa DOTR o kaya sa DBM na taasan naman ang sweldo ng mga screener na yan. Baka naman kaya natutuksong gumawa ng... Of course, hindi naman yun lang ang dahilan nun. Kung talagang masamang tao yan eh. Kahit tambakan mo pa ng pera yan, walang problema. Pero baka naman dapat na i-level up yung sweldo nila. Ito po yung very respected naman yung aming department at saka yung BBM. Meron po kami mga pag-uusap na i-upgrade po yung mga salary grade ng aming mga tao. Hopefully po matapos po namin ang aming ginagawa before the end of this year. Ayos, ano? Ang ganda ng ating mga screening officer. Eto, tindi ng mga reaction dito sa atin. Sabi, hindi ko kaya galing sa peryaan yan at lumulunok ng ganyan. Eto, mas matindi si Atty. Reds. Sabi niya, hindi kaya pag lumabas yung pera, barya na. Tsaka ito, Yusek, Ang bihira. may mga nagdudude. Bakit daw humarap pa sa camera? At Hindi ba niya alam na doon yung camera? O Parang- kahit saan may camera dyan? Ito, may reaction. Ang ganda naman daw ng pagkakapwesto at harap na harap pa sa camera.
Alam mo siguro kung Nagpanik, talaga ito, nagpanik sila, na. iiwas po sila sa camera, pero dito sa pagkakataon na ito, baka hindi po niya nakita na may camera doon sa Ayan. Mm. Yun ang dapat malaman ng mga ng mga empleyado na nandyan sa NAIA. Kahit saan ka tumingin, may camera. Oo. Oo. Kami nakatutok. 24 oras. Oh, parang Ah. Yusek pa. dagdag na po yung mga camera natin. Opo. Opo. Oo. Tsaka ang linaw, oh. Linaw naman eh. Sobrang Kitang-kita kung paano niya pa itinutulak ng daliri sa lalamunan niya yung pera eh. yung sinasalaksak niya Tsaka nginunguya ng konti. Oo. Ang bihira. Parang peryaan nga. ano. Yusek, maraming salamat po sa pagkakataon. Kahit mahirap kayong hagilapin, sulit naman yung aming pag-usap sa inyo. Thank you. Salamat po, Yusek. Sir, pasensya na po. Opo, okay lang po, Sir Yusek. Maraming salamat po. Thank you. Si Yusek Mau Aplaska ng OTS, Office of the Transportation Security. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan. Ng isyong nilikha nitong si ate, si ate girl. Oo, si ate. Si ate 28 girl. anyos. 28 anyos, dalaga. Dalaga at 7 years na. 7 years. Mga hindi yung height. Yung height. Mukhang Mga 5'3". mukhang medyo matangkad din eh, no? Oo. Magandang umaga, sabi ni Kuya Els Bartolome, ang nilunok na dollars paglabas piso na. Bebente. Na-convert na kaagad. Na-convert kaagad. Hindi lang naging barya, na-convert into peso. Oo. Gagawin na lang nating katatawanan yan, pero sa totoo po, it is not a laughing or it's not a joke. Laughing It's not a matter. laughing matter. Pero sabi nga namin sa inyo, sa ibang bansa nangyayari ho yan. Kahit ho dun sa amin eh. Saan? Sa amin, sa Amerika. Nalilito na ako sa At may video nga pinadala ni General James Brillantes. ang Ang dami tindig pumipitik doon. sa mga airport sa Amerika. Pero ang kakaiba ho nito, ito nga yung pangyayari na nilunok. Nilunok ang ebidensya. Kung sa bagay, hindi rin naman first time na merong mga lumulunok ng ebidensya. Ano ba ba? Di pa ba yan? si Monica Lewinsky? Sa Amerika din naman eh. Naalala nyo nung pero ang kaibahan nung nun, inimpeach si Bill Clinton. Paano mo binibigkas doon? Bill Clinton. Bill Clinton. Clinton. Parang sasabihin mo lang clean, tas lunok ka. Bill Clinton. Clinton. Ganun pala yun. Nung iniimbestiga ng, di ba, may binuong kanyan, yung committee. investigating committee. Talaga. Hindi nila nakita ebidensya. Nung iniimbestiga si Monica Lewinsky, sabi ni nung investigador, asan na? Ano na? Ano ebidensya nyo? Ano ebidensya nyo? Sabi ni Monica, I swallow the evidence. Of course, joke lang yun. Hindi ba? I swallowed it all. Ang bira. Ay, nako, magandang umaga po sa lahat ng mga... Pero ang kaibahan daw ng kumpatsero, hindi niya inumit yun. Hindi niya inumit. Hindi niya pinitik, hindi niya ninakaw. Yun kusang ibinigay. Ayan. Kusang ibinigay. Ang sabi nga ni Bill Clinton, it's the economy is stupid. Kahit na daw anong gawin niyang kalokohan doon, kung may moral issues ba siya. Pero tingnan mo yung ekonomiya ng bansa ko during that time. Ay, nako. Binabati natin ang lahat ng mga sumasakay sa bus carousel, yung EDSA carousel. Mga bus dyan. Kayo palang mga sumasakay dyan, ay i-record na lagi kayong tumatawid sa maling tawiran. Yung sila ba yun? Pagbaba daw ng bus kumbatsero, may iba dyan, diretso ng tawid, ayaw umakyat dun sa platform, dun sa overpass. Wag. Kaya sabi po nitong si Secretary Benher Abalos, pagtaasan na nga ng multa, yung mga jaywalkers na yan. Hindi daw po para pahirapan ang mga jaywalkers, kundi tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ayan, Ay, katulad hindi dahil sa kita. Hindi para kumita ang gobyerno,
kundi Para sa kaligtasan. para sa kaligtasan ng ating pong mga commuters, ano, Oo, ng sa mga mga commuters mga natin. pedestrian, ano. Isip mo, pagbaba mo ng bus, tawid ka kagad, patay ka. Nako, Patay ka. napakadelikado ho nun. Lalo pa ang babaan pa ngayong kumbatsero ng bus nasa kaliwa. Oo, kaya nga eh. Oo, sa may tapat ng driver. Kaya tandaan ninyo yung laging sinasabi noon ni Secretary Artugade, it's better safe than sorry. Dan sorry. Di bali nang maglakad ka o hingalin ka ng konti sa pag-akyat sa hagdan o sa pag-ikot, ligtas ka naman. Ligtas ka. Kaya sabi po ni Chairman Don Artes ng MMDA ay sasubmit daw nila sa Metro Manila Council yung isang panukala, kumbatsero, para sa pagtataas ng multa sa mga jaywalkers. Jaywalkers. Pero, kumbatsero, halimbawa naman, ako'y naalala ko tuloy bigla si nanay, yung tumawid, ay yung sa Binangonan. Tumawid sa pedestrian lane. Pedestrian May lane. pedestrian lane. Nasagasaan ng ang nagmamaneho ay nakainom na konsihal. Konsihal na hindi rehistrado ang sasakyan. Isip-isipin nyo yun, kapag ka ikaw ay tumatawid sa pedestrian lane, feeling mo safe ka dahil pedestrian lane nga yun, pero may mga kababayan tayong motorista hindi naiintindihan kung gaano kasagrado ang pedestrian lane. So ito, samantalahin natin yung pagkakataon, may mga nakikinig sa ating motorista, gayahin na natin dun sa Amerika, sa Canada, sa Australia. Ayan, kapag ka po may isang taong tumuntong sa pedestrian lane, kahit na sabihin mo nagmamadali ka pa, Hindi pa nga pedestrian kumbatsero eh. Yung iba pag tumungtong na mula sa bangketa, nakitang tumungtong sa kalsada, tigil ka agad tigil ka na. Ito Kasi priority ang pedestrian. ang pedestrian. Priority po. Lalo na sa pedestrian lane kumbatsero, full stop. Full stop dapat, hindi yung rolling stop. Dapat gano'n. Kailangan magpo-full stop ka. Kapag ka nag-rolling stop ka sa Amerika, Huli kumbatsero, ka! At nandun sa pedestrian lane, huli ka. Huli ka. Dapat po ay gano'n natin respetuhin ang pedestrian lane. Ayan. Okay. Habol natin total ang binabanggit mo ay bus at mga commuters. Ito po, nag-full stop po kasi. Full stop. Nag-full stop po kasi ang LTFRB sa pagbibigay ng ayuda sa mga drivers and operators dahil Bakit? dahil sa election ban. Dahil wala pa raw yung exemption na ibinibigay ng COMELEC. Ito po ang latest. Yan po pala ay inilabas na ng COMELEC sa pamamagitan ni Chairman George Garcia in less than 24 hours. Wala pang 24 oras. Ayun, nailabas po ang exemption. Ibig sabihin, anytime ay pwede nang ituloy ng LTFRB ang pamimigay ng ayuda para sa mga public utility drivers and operators. Tuloy nyo lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Saka, Kailangan yan. Ang may listahan naman yan. Hindi naman barangay eh. Hindi naman barangay. Di lalo pa ngayon, nagbigay na ng exemption, nagbigay ng go signal si Chairman George Garcia. Ngayon, kailangan ng ating mga tsuper ang ayuda galing sa gobyerno. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Binabati pala natin ng happy birthday si Ferdinand. Si Ferdinand Molyanida. Ayun, birthday ni Ferdi ngayon pala dahil nga September 21, anniversary ng Declaration ng Martial Law, ipinanganak siya September 21. Kaya Happy Ferdinand, ano? Ferdinand! Ay, Ferdinand! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH.
Reach! Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagpapalaya sa Pogo sa Pilipinas inirekomenda ng Senate panel. Pagbasura sa forfeiture case laban sa mga Marcos pinagtibay ng Sandigan Bayan. China, planong kasuhan ng Pilipinas sa pagkasira ng mga koral sa bahagi ng West Philippine Sea. PAO Chief pumalag sa misulang patraidor na kidnap claim ng 2 aktivista, posibleng makasuhan ng perjury. Lady screener at supervisor ng OTS na sangkot sa pagnanakaw ng $300 sa NAIA sinibak na. Investigasyon tuloy-tuloy. At epekto ng El Nino phenomenon ramdam na sa ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:19 na ang oras ngayon. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Standby RH52, RH5. Kayo na ang susunod. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23 na po ng umaga. Nakakuha ng sapat na suporta ang Senate Committee on Ways and Means upang tuluyang i-ban ang Pogo sa bansa. 10 sa 18 miyembro ng komite ang lumagda sa Committee Report number 136 na nagre-rekomenda na tuluyang palayasin sa Pilipinas ang Pogo. Umapila ang mga senador sa Executive Department na agad tugunan ang kanilang rekomendasyon sa pamamagitan ng agarang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng mga Pogo sa bansa. Ayon kay Senator Win Gatchalian, chairman ng komite, isa itong mahalagang hakbang para pigilan ang paglaganap ng mga krimeng nagmumula sa ilang kumpanya ng Pogo gaya ng human trafficking, kidnapping, illegal detention, homicide at robbery extortion. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang desisyon na ibasura ang forfeiture case laban kay yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa kanyang may bahay gayon din sa kanilang mga cronies. Partikular na dinismiss ang reklamo ng PCGG noong July 28, 1987 laban sa di umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos na dapat umanong ibalik sa pamahalaan. Gayunman, pinanindigan ng Anti-Graft Court 5th Division ang ruling dahil sa kabiguan ng PCGG na magsumite ng mga bagong argumento sa kanilang apela o motion for reconsideration. Pinag-aaralan ng Pilipinas ang paghaharap ng kaso laban sa China sa International Tribunal. Ito'y dahil sa malawakang pagkuha at pagkasira ng coral sa West Philippine Sea. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, nangangalap na ng datos ang opisina tungkol sa matinding pinsala sa kalikasan ng Rossul Reef. Kahit ang Department of Justice ay nagre-rekomenda na kasuhan ng China dahil sa mistulang pag-raid sa coral system at iba pang yaman dagat sa West Philippine Sea. Nasaktan si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta sa pagbaligtad ng 2 aktivista na iginiit na sila ay dinukot ng militar. Sinabi ni PAO Chief Persida Acosta sa DZRH na naging magandang kooperasyon nila kay Jed Tamano at Jonila Castro, ngunit laking gulat nila sa biglaang pagbaligtad ng 2. Paliwanag ni Acosta, kusang loob ang pagtulong ng PAO sa 2 aktivista na may kasama pang detailed statement ng kanilang pagsuko. Nilinaw ni Acosta na hindi sila tinakot ng PAO na ang tanging intensyon lamang ay ilabas ang totoong pangyayari. Pero wag nilang gamitin sa magsusulat kamay, kukwento, ganito, sumuko kami, detalyado pa. O di itatype naman ng PAO lawyer yun, o tatype ng ating mga government authorities, tapos manulong pa, tapos kabigla yung babaguhin. Wala namang ganyan, ha? Maging ano naman tayo, pata sa public attorney's office. Hirap na yung PAO. Kasi nga sweldo, marami namang kaso. Kulang pa nga yung sweldo sa itutusto sa mga pagtupad ng tungkulin sa mga korte at sa iba't ibang klase, judicial court. I see. Napakarami na tulungan kasamahan nila. Ah. Kaya sa punto yan, ay wala namang ganyan.
Wala namang Walang ganyanan. ganyanan. Ayun po, si PAO Chief Attorney Persida Acosta. Posibleng kasuhan ng perjury ang dalawang aktivista matapos na kumambyo ng kanilang pahayag laban sa NTF-ELCAC. Una nang humarap sa press conference ng NTF-ELCAC sina Jonila Castro at Jed Tamano matapos ang di umano'y pag-surrender ng mga ito sa tropa ng pamahalaan sa Bulacan ilang linggo matapos na mapaulat na sila ay nawawala. Pero biglang nagbago ang pahayag ng dalawa at inihayag na dinukot talaga sila ng militar sa Orion, Bataan. Sinabi ni NTF-ELCAC spokesperson Jonathan Malaya na may sworn statement at pinirmahang affidavit ang dalawa kaya't maaari silang kasuhan sa pagsisinungaling. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation ang lady screener ng Office of Transportation Security na lumunok ng $300 sa NAIA Terminal 1. Tiniyak ni DOTR Secretary Jaime Bautista na papatawan ng kaukulang kaparusahan ng suspect na sinuspindi na habang gumugulong ang investigasyon. Batay sa kuha ng CCTV, isinubo at nilunon ng OTS screener ang $300 bills na sinasabing tinangay mula sa isang Chinese passenger sa NAIA. Samantala, sinuspindi na rin ng Manila International Airport Authority ang supervisor ng suspect. Ito pala yung statement ng DOTR. The Secretary, meaning si Secretary Bautista, further directed Undersecretary for Legal Attorney Rainier Yebra. Patay ka dyan, Yusek. Ito pa nautusan mo, Secretary, si Yusek Yebra. Meron dapat na, ito dapat investigahan Ba't ito mag-iimbestiga? To assist in filing the complaints against those determined to have connived in stealing from the hand-carried bag of a Chinese passenger. Wag na, Secretary, hayaan nyo nang mag-file ng kaso si Yusek Aplaska nga. Si Mau Aplaska na nag-investigate. Busy yata si Yusek Yebra. Wag nyo nang abalahin, Secretary. Anong pinagkakabisihan ba? Baka naman na nililinis yung kanyang Range Rover pambihira. Wag nyo nang abalahin, Secretary. Hayaan nyo na siyang pakintabin yung kanyang Range Rover. At kung ayaw mong maputikan yung Range Rover, Yusek, meron tayong ano pangalan nung Shimmer and Shield. Shimmer and Shield Ni Jeff Bugayong. Bugayong. Hindi ka na pahihirapan, hindi ka na papawisan. Hindi araw-araw sa paglilinis ng sasakyan. Magandang umaga po, Yusek Rainier Yebra. Nakakita kita sa Senado. Ganda ng balbas mo, sir. Pogi mo, iba tayo, pogi talaga itong si Yusek Samantala, lalong pogi yan pag nakasakay sa Range Rover. siyempre, nakakapogi ba yun? Mga 10 to 20% ang nadadagdag. John Bailon, alam mo na. Yan daw pong operasyon ng LRT sa Baclaran tuloy pa rin kahit na may kinukumpuni doon. Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Jerry at Anthony, tuloy pa rin ang biyahe o operasyon ng Light Rail Transit Line 1. Dito yan sa Baclaran Station sa lungsod ng Parañaque. Ito'y sa katangan ang nagpapatuloy na pagkukumpuni sa reversing track ng istasyon na tatagal pa hanggang sa araw ng Linggo, September 24. Pero kung may nabago man sa biyahe ng mga pasahero ngayong umaga, ito ay ang exit na ngayon sa gitna na nagbababa ng pasahero sa halip na sa rightmost area ng istasyon. Pero nanatili namang light ang volume ng mga pasahero dito sa Baclaran Station. Sa kabila ng anunsyo nga ng Light Rail Manila Corporation, nahahabaan ng headway o yung tagal ng pagitan ng mga dumarating na tren kada istasyon. Hanggang sa mga oras na ito, Jerry at Anthony, may 19 na tren na bumabiyahe sa buong linya ng Line 1 na may interval ng 4.4 minutes. Una nang sinabi ng LRMC na bilang adjustment, magdadagdag sila ng Generation 4 train sets na mas mabilis at kayang magkarga ng mas maraming pasahero. Tinawin lang natin, Jared Anthony, hindi isinara. Tuloy pa rin ang operations ng Baclaran Station, hindi isinara gaya ng lumabas sa ilang news site at dyaryo ngayong umagang ito ng Webes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel Parosa, RH52. Samantala, ito pong si RH5 Val Gonzales, meron pong ipinagmamalaki. Aba, nagmamalaki na yan. Nagmamalaki ka na. Ano ba yung pinagmamalaki ni RH5 Val Gonzales yan sa Kadiwa Center sa Department of Agriculture? RH5 Val Gonzales,
Kamin Val! Jerry at Anthony alas 10 ng gabi kagabi nang dumating dito sa tanggapan ng Department of Agriculture ang 120 kaban ng bigas na galing ng Talavera, Nueva Ecija. Ang supply ng bigas na ito ay benta dito sa Kadiwa Center ay mula sa bagong ani na mga palay ginagaling ng Central Luzon. Nasa mga truck pa ng Kadiwa, Jerry Anthony, ang mga bigas na ito na ibebenta. Magsisimulang ibebenta ang alas 8 ngayong umaga. 45 pesos at 41 pesos ibebenta ang mga ito sa mga parokyano at regular na namimili ng murang agricultural products dito sa mismong tanggapan ng DA. Sa ilang mga palengke, gaya ng Kamuning Market, ay bumaba na ng piso hanggang 3 piso ang presyo ng premium at special rice. Ito ay dahil mas marami ng supply ngayon ng lokal na bigas, kaya mas marami na ngayon ang mapagpipilian ng mga mamimili. Sabi ng kausap ko kaninang tindera ng bigas, kung hindi sila magbababa, hindi naman sila pupuntahan ng mga mamimili. Kaya nagbababa na sila ng mula piso hanggang 3 piso. Dito naman sa Kadiwa Center, dito sa tanggapan ng DA, bukod sa bigas, ay dito rin makakabili ng iba't ibang mga produktong agrikultura na pinipilahan ngayon ng ating mga kababayan. Saan galing yung mga bumibili? Saan galing yung mga bumibili? Diyan lang sa paligid ng DA, sa Menor Avenue? Merong iba, yung mga may sasakyan na Anthony, ay tumitigil dito sa gilid para bumili. Galing ng iba't ibang mga lugar din, pero karamihan ay yung mga residente na nasa paligid mismo nitong tanggapan. May barangay Basra, di ba? Barangay Basra. Barangay Basra, dito sa may bahagi ng Agam Road, dito sa bahagi ng North Avenue. Yung nakatira dito sa gilid mismo nitong Veterans Memorial Medical Center ay dito na namimili. Val, mukhang kailangan nilang ilagay yan sa mas accessible na lugar. Kapag kasi pumarada sa oras na ito, ang sasakyan dyan, halimbawa may humintong sasakyan dyan, napaka-traffic pa naman yun sa circle pag rush hour. Correct, oo. Dahil yung volume ng sasakyan na galing ng Fairview, galing ng San Jose del Monte City, Bulacan, ay talagang ito yung oras na mataas yung bilang ng mga sasakyan na dumaraan dito. Kung titigil ka rito sa gilid, maukukuhan mo naman yung bike lane na doon sa palibot mismo o kahabaan nitong elliptical road mula dito sa bahagi ng Philcoa hanggang doon sa may bahagi ng North Avenue. Ulitin nga natin, Val, magkano ang bigas dyan galing sa Nueva Ecija? 41 to 45 pesos. 41 to 45. Bagong ani yan, ha? Bagong ani ito. Sarap yan. Sarap yan. Hindi laon. Mainit-init pa. Bukod doon, Jerry Anthony, meron pang mga iba't iba pang mga produktong agrikultura na pinipilahan ngayon, gaya nitong mga gulay, isda, karne. Magkano na ba kamatis ngayon dyan? Kamatis ngayon ay 100 pesos. Bumaba na. Nung last week, 230 pa, umabot ng 230. Correct, oo. Ngayon, mas mababa na, 100 hanggang 120 pesos. Depende sa klase. At yung mga sibuyas na galing ng Nueva Ecija, Anthony, ay ang pinakamura, 100 pesos ang kada kilo. O yan yung sitwasyon. Hindi magkamayaw yung mga nagtitinda rito at hindi rin tumitigil yung pila, yung mga pumipila ng mga kababayan nating bumibili ng murang produkto dito sa Kadiwa Center sa tanggapan ng Department of Agriculture. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tama-tama tayo, Pilipino. Kung gustong mapakinabangan to ng gobyerno kumbatyero, dapat yan, damihan yung Kadiwa Center na yan at pagkatapos ay maging consistent. Kasi tuloy-tuloy. Minsan nawawala Kaya nga. Nawawala din yung tinda. Oo. Total naman ang gobyerno ay yung mga naghahanap. ang gobyerno naman may sobrang kita sa
sa excise tax at sa iba pa Oo. sa pagsingil ng buwis at sipag ngayon ng mga taga BIR, si Commissioner Lumagis, Commissioner Rubio May mga ng kita. Customs. Tapos may mga confiscated pang mga smuggled na Kaya bigas. maganda yung ginawa ng Pangulo na yun, yung nakumpiska ay ipinamigay sa mga kababayan nating dyan sa Zamboanga. Oo. At yung sobra daw doon ay dadalhin sa Visayas yung iba, Oo. iba dadalhin sa Luzon. Aba, Ayun. marami-rami yan. Customs Commissioner Benvenido Rubio, isubmit nyo na sa Pangulo yung listahan ng mga nakumpiskan nyo. Mga smuggled dyan. Ayan. Mga smuggled dyan. Pag pinuntahan nyo, smuggled yan. Smuggled yan. Hindi naman siguro, huhulaan nyo lang yan. Makipagtulungan kayo sa ibang intelligence agencies natin. Saan pa pwedeng makipagtulungan, kumbachero? Sa Department of Education. Ayan, di ba? Sa laki ng Intel Fund nun. Pangunahing balita. Paras po natin 7:37 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Sino itong beauty queen actress na kasama sa listahan ng mga sikat na showbiz escort? Milyones daw ang presyo kada serbisyo. Wow. Escort? Ano Escort. ibig sabihin? Yung may wang-wang? Pop, pop! Mga ganon? Iba yun. Kung ba ko, Ibang- luman-luma na, alam mo, escort. escort yun di ba? Iba na to ngayon. Oh. Ito yung escort na pagkatapos mong, pagkapapaalis na si escort, nakangiti ka. May happy ending. May happy ending. Ganon? Alam Ibang na. klaseng escort yan Oo, kasi may mga dalang balloons to balloons, ganun. Party? Party poppers. Abangan po natin kung sino tong showbiz escort na ito, na beauty queen daw po at actress, na milyones ang presyo. Aba, mahal Mahal naman yan. Sa isang serbisyo, totoo. Isa lang? No, isa lang. Abangan po yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:38 ng umaga. This time check is Ay. Ay! Baka kayo ay nagtitingin-tingin ng bubong at nakita nyong may butas na bubong ninyo. Ayos na ayos yan. Ito ang panahon para magpalit ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles Para pan. sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Uy, nandito na kung batsero ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng pamilya. Fuel efficient po ito at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pang malakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina, secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED Yun. lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na pagbabiyahe. Yan ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Gusto nyo bang makapag-test drive? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check ang cherryauto.ph. mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang dilag. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Uy, meron lang public service dito, kumbachero. Pinapaalam sa mga kaibigan at pamilya at kamag-anak na pumanaw na si Silvestre Siganay at ang kanyang mga labi ay dadalhin at ibuburol sa kanilang bahay sa Sento Abulog, Cagayan. Ang libing ay sa darating na Sabado, September 23, ganap na alas 7:30 ng umaga. Panawagan mula sa anak na si Madjo. Ayun. Si Pakikiramay po Quentin, kami. si Kuyang Sosyo Mugasmin Kumbachero ay nagpapaabot ng pakikiramay dahil ang isang local reporter daw dun sa Pampanga, si Ray Alvin Dasal, ay pumanaw na. Ang kanya pong mga labi ay sa Tierra Santa Memorial Chapel, Mabiga, Mabalacat, Pampanga. Ang libing daw po ay bukas na ng umaga diyan po sa nabanggit na lugar sa Mabalacat, Pampanga. At ganun, Kikiramay po kami. Kikiramay po kami. Ganon din ang ating pakikiramay kay Patrol 3, Victor Dalayon Lima. Oo nga, ano? Sa pagpanaw ng kanyang nanay na nandyan sa Baltimore sa Amerika. Sa Maryland. Nakikiramay kami. Tres, Vic Lima.
pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Sino kaya ito? Sino kaya itong sexy Sino ba yan? ito? Milyones? Milyones, isang matindi, isang pawok milyones. Wow, ang mahal ha. Ganun ba kaganda at kasikat yan? Matindi ha. Maganda siguro talaga ito. Pero sikat na sikat ba siya para magkaroon ng ganyang prize? Price? Uh-huh. If the price is right, one night, you have it. Ayun. Alamin niya natin ang detalye ng balita mula sa ating showbiz legend, si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, may chikang nakarating sa atin. Nakakaloka sa super mega nakababaliw ito ka Jerry at ka Tony. Dahil kabilang pala ang isang maganda, may koronang aktres sa mga pawok ng showbiz world. Dumadami ang listahan ng mga pawok girls. Talaga? Ewan ko ba kung bakit dumadami ang mga pawok girls. Siguro dahil na rin mas magaang, mas madaling pagkitaan at wala na silang ibang pagkadapat gawin kung hindi ang mag-walking lang. Ano lang ang puhunan? Puhunan din ganda lang. Yun lang, ang ganda puhunan. lang. Oo. At ito na nga ang isa sa mga sinasabi nga, may nakarating nga sa atin, chika lang ito dahil hindi ko naman siya naging customer. Hindi ko naman siya naging customer para i-confirm ko talagang pawok na pawok siya. Pero ang nakakaloka dito, isa sa mga negosyante na sinasabi ay nagiging suki nitong aktresa na ito. Talaga? Oo. Naku, Suki? milyon. At madalas? Madalas, milyon daw ang Paano ba? price Cash? nito. Cash ba ang bayaran sa ganyan? Ay nako, speaking of cash, meron nga ako naaalaalang actress na sikat na dati na binigyan ng talbog na cheque. Yun ang bayad, Ganon? yung cheque tumalbog. Binayaran ng cheque pero... Oo, di ba galit na galit siya, hindi siya makapag-react. Kapag nag-react siya, di booking na booking ang ano niya. So lesson learned yun. So, Sa lesson susunod, learned wag ka nang yun. tatanggap ng cheque. Oo. Pero kasi nung actress, mabuti Kaliwaan. Oo, kaliwaan. pero yung actress na to noon, di ba ang dami-dami niyang cheque, kung iba't ibang cheque, pangalan ng kung ano-anong cheque yung binibigay niya bigay ng nitong ganitong ganun. basta ayoko na magbanggit mga Mahirap na magtiwala sa cheque-cheque. Mahirap, cheque. mahirap. Kaya ito cash kung Diba? cash at milyon kung milyon Oo, gusto niya pera kung pera talaga. Ang ganda-ganda nito kaya naman nababayaran siya at sikat na sikat May kumukuha milyon isang kwan lang yan. Isang gabi, ganon? Oo, isang gabi. Ilang oras yun? Aba, siguro 1 to sawa, basta't isang gabi. One to sawa naman. Oo, Pero isang gabi. Oo, Hindi, ganon. Kung sa araw pwede yung mayaman. Ha? Kung sa araw Daytime, pwede. yung afternoon delight. Afternoon delight. Well, isa lang ang masasabi ko dyan. Itong actress na ito, napakaganda nito. Talaga? Oo, maganda. Sa araw man o sa gabi? Sa araw man o sa gabi. Walang filter. Walang filter. Maganda siya. Kaya naman binabayaran siya ng ganun kalaki dahil bunggi. Nakapagpundar na ba yan? Nakakapagpundar naman ba? Dapat nakapagpundar yan. Yung binabayad sa kanya. Makapagpundar. Oo, ayan. Kilala niyo ba kung Sino? Clue! Parang natatakot ako magbigay ng clue rito. Parang afraid ako. Wag kang matatakot. Afraid ako. Dadalawin ka namin. Uy! Isasabit ko kayong dalawa. Ano ba ganyan niyo sa akin? Tatlo tayo. Ang naturang actress na bida sa ating sino daw? Ano daw? Ay si actress. Maganda ito Dalagang-dalaga. Mga ilang taon na yan? Siguro mga nasa 23, 24. Kabataan talaga, no? Kabataan talaga. Pero sikat yan, sikat ha. May Oo, mga maganda. Matangkad siya. May Yes, height. magandang bini-bini ito, magandang dalaga ito, magandang... Napasali na ba sa pageant yan? Oo, may corona to. Ha? Oo. O, yan ang ating DZRH. Kulang pa. Kulang pa. Ikaw, Morley, binubudol mo kami. Wag ganyan. Tama na yan!
Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Wala tayo si Morley. wala. Budol itong si Morley. Budol tayo ni Morley. Wala man lang clue na ibinigay. Pero ay kay Lakay meron tayo, kay Mayor Kay meron Mayor. tayong Sa bibigay Bubuit. meron Ah. tayo. Baka nakikinig si Lakay Oy, Lakay, may bibigay ako sa iyo. Merong Matindi. Isang magandang opisyal ng gobyerno. Magandang opisyal ng gobyerno. Na bumet ka sa isang big time na bilyonaryo. Oo. Kala ko hiwalay na. Tapos naghiwalay na. Ayun na nga, yun yung latest. Yun ang latest. Kailan mo kaya magkakabalikan? Yun ang kasi medyo baka naman kasi nalasing lang, nag-away, nahiwalay. Dapat nagkape siya. Kompleto pala. Hindi lang alak, may kape pa. Sa sports, nasungkit ng Filipino Spikers ang unang panalo sa Asian Games matapos talunin ng Afghanistan sa Hangzhou, China. Nag-bounce back ang men's volleyball team ng Pilipinas matapos ang 0-3 loss sa Indonesia. Nanaigang koponan ng Pilipinas sa Afghanistan sa score na 25-23, 25-16 at 25-12 na inambagan ni Brian Bagunas ng 16 points. Sunod na haharapin ng men's volleyball team ang Japan ngayong Huwebes ng gabi. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating balita, desperate move na ng OTS personnel kaya nilunok ang $300 bill na ninakaw umano nito sa isang Chinese national na pasahero sa NAIA. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni OTS Administrator Undersecretary Mau Aplasca na taranta ang 28 anyos na sospek kaya't pinilit na lunukin ang pera. Nangyari umano ang paglunok ng OTS personnel matapos bumalik itong Chinese national sa checkpoint at nireklamong nawawala ang kanyang pera. Sa ngayon ay nagmamatigas pa rin anya ang di pa pinangalan ng sospek na 7 taon nang nasa OTS at ayaw pa rin umamin kahit katakot-takot na ang videong kitang-kita siya. Na siguro nararamdaman na niya na masusukol na siya. Kasi ang next po na move, yun na po, dadalhin na po siya doon sa private screening area. Paubarin po siya doon at titinan lahat damit lahat ng sa buong katawan niya. Nakipag-usap pa siya nung una, at saglit lang umalis siya sa checkpoint. Biglang umalis siya sa checkpoint. Habang ang mga supervisors yung Chinese at saka pero umalis. Puro nangyari. Si OTS Chief Mau Aplasca. Sa ibang balita, asahan na ng mga pasahero ang mas matagal na paghihintay ng mga tren sa LRT1. Ayon sa LRT, madaragdagan ng 4 hanggang 5 minuto ang waiting time ng mga pasahero sa nasabing linya o ito pong LRT1. Bunsod dito ng isasagawang rail replacement works sa Baclaran Station. Umarangkada na kahapon ng rail replacement activities sa istasyon na tatagal hanggang Setyembre 24. Sa ating health news, usong-uso po ngayon sa mga kababaihan ang pagpapaturok ng filler sa labi para daw po maging kamukha ng Tomb Raider na si Angelina Jolie. Yung kissable lips. Kissable ba yun? Yung nakabikangkang yung nguso na ganon? Yun yata ang sinatawag nilang magandang lips eh. Yung ano tawag doon? Nakanguso. Yung spout. Naka-spout. Spout. Tapos malapad yung sa baba. Malapad yung... Tignan mo yung labi. May picture ka ba dyan, Sherwin? Para si Bakekang naman. Ano yung mga picture mo na yan? Ito mo pinakita niyo sa akin. Pambira, magiging kissable lips ba yung ganyan? Nakakatakot yun. Baka pag sinakmal ka yan. Parang bisugo na. Pasensya na kayo kasi ginulupa nila. Ganda-ganda na nga nung ginulupa eh. Pinapalapad pala talaga nila. Ito pong UK ma'am na ito po ay British na maga ang buong mukha at dila at lumubo pa ng gusto ang labi.
matapos niyang ipadissolve ang 1 milliliter ng kanyang lip filler. Ayon sa 27 anyos na si Courtney Taff, sinalang siya ng practitioner sa 2 minutong PATS test bago tunawin ang kanyang filler. Nang sumangguni sa doktor, napag-alaman ni Taff na nagkaroon siya ng allergic reaction at hindi dapat itinuloy ang procedure sa kanya. Ayon po sa Mayo Clinic, 48 oras ang kailangan bago ma-diagnose kung may allergy ang tao sa pamamagitan ng PATS test. Noong Hunyo, isang babae naman na nagpalagay ng lip filler ang dumoble ang size ng muka. At may isa ring hindi maisara ang bibig sa loob ng ilang buwan dahil sa pamamaga. Kaya magkasya na po tayo sa itsura natin. Ako nga, yung ilong ko, ang daming gusto makialam na ilong ko eh. Sabi ko, hindi nyo ba naiintindihan na kaya ako nagustuhan ng misis ko dahil sa ilong ko? Tapos gusto nyo pang guluhin yung ilong ko? Bira itong mga taon-taon. Si Sherwin, magpapakita lang ng picture. Kissable lips daw. Pouty lips. Pouty lips yun. Pagka ganun ang halik sa'yo, baka sabihin mo, ayun. Ano ko ba? Bira. Ay, nako. Ayoko na nga. Ayoko na. At yan po ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita at ng 2x2. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. RH